Okay, dito naman tayo sa mga veterano at saka pensyon. So sa PGMC, uulitin ko ha. Uulitin ko ng uulitin. Sus, libo-libo na yan itong vlog ko dito no? Pag retired ka ng 2013 pababa, mayroon kang inaasahan. Kung 2010 ka nag-retired, so mayroon kang 3 years. Kung nag-retire ka 2005, mayroon kang more or less 8 years. Kung nag-retire ka 2001, mayroon kang 11 years. Kung 11 years differential. Kung nag-retire ka ng 1999 pababa, mayroon kang 12 years. Kung nag-retire ka ng 1920, mayroon kang 12 years. So yun yung differential nyo. Very clear ha? Very clear. Kung nag-retire ka ng 13 pataas, hindi ka 13 yun pataas, hindi ka kasali. Aywan ko ba bakit? Diyos ko. May nagtatanong, retired 2006, magpipensyon. May nagtatanong 2021, nag-retired. Ano ba yan? Diyos ko po. Nagsundalo ba? Ewan ko. Okay. So, sa differential nyo ng 2013 pababa, baka may magtanong na naman. Ha? Libo-libo ng paliwanag ko, may magtatanong pa rin. Okay. Pero mayroon kayong differential ng lahat ng enlisted personnel, widows man o asawa ng enlisted personnel. Mayroon kayong 6 months differential ng 2019. Ha? 2019, 6 months. Ha? Mayroon kayong differential 2019, 6 months differential. Okay. Paano nyo matatanggap? 2013 differential pababa, mukhang sindikato na ito. So, paano nyo maklaim? Pumunta talaga kayo ng PGMC. Wala nang iba. Hindi ko kayo tulungan. Kasi individual problem yan. Yung iba, so sabi dito na Burdugoy, wala naman ang share kwenta yung sinasabi mo, niluloko lang pensioner. Tingnan mo, may mga, ewan ko kung talagang ginagago ako o ginagago sila ng PGMC. Mag-retire ka 2013, kasama ka. Pag sinabi ng PGMC, meron sinasabi talaga na hindi kayo kasali para lang sa widows. Para lang sa widows yung munis na tawag, munis. Pero kung principal pensioner ka, differential ang tawag. Munis kung patay na yung principal. Magiging munis ang tawag. Pero ulitin ko sa inyo, pumunta ka na ng PGMC, hindi nyo yan matatanggap kung patanga-tanga kayo. Diretsahan na lang salita. Kasi ang dami nyong tanga. Ilang beses ko nang pinaliwanag huwag kayong patanga-tanga. Huwag kayong pumayag na paggaguhin kayo. Pera nyo yan Pera ng asawa nyo yan bakit natatakot kayo? Dapat sila nga matakot sa inyo kasi nga pwede nyo ireklamo sila. Saan nyo ireklamo? Sa J1, sa Provost Marshal. Yung sundalong kausap mo, kung mali ang sagot. Yung civil employee, nako, mahirap ang civil employee. Hindi pwede sa Provost Marshal. Doon may ireklamo yan sa ano tawag nito? Sa civil service. Na kung sundalo sa Provost Marshal or J1, o diretso ka ng Provost Marshal na balasuba sumagot, undisciplined soldier. Kung officer man, doon pa rin, conduct and becoming an officer. Tinuturuan ko kayo. Now, pwede ang commander ng PGMC kung tinotolerate niyang tao niya. Si Commodore Casis, ireklamo niyo sa Provost Marshal. Kung tinotolerate niyang tao niya, Okay. So, tinuruan ko na kayo paano. Pag patanga-tanga kayo at duwag kayo, wag na. Pumuruko na lang kayo sa bahay niyo kasi ma-stress lang kayo. Magastusan pa kayo. Maliban sa stress, magastusan pa kayo kung patanga-tanga kayo at saka wala kayong alam. Matulog na lang kayo. Hindi pa kayo magastusan, hindi pa kayo ma-stress.
Pero kung sinasabi ko sa inyo, pumili kayo sa dalawa. Dalawa lang pagpilian nyo eh. Mamatay kayo nang hindi lumalaban o mamatay kayong lumalaban. Dalawa lang pagpilian nyo eh. Ulitin ko, mamamatay kayo nang hindi lumalaban o mamamatay kayo nang lumalaban. Sabi ko nga, hindi nyo matatanggap yan. Kung patanga-tanga kayo. Bakit? Biro mo ang pera ninyo ha, tandaan nyo ha, 2017 pa. June, yung pera nyo. 2006 na, 26. Ayaw pa nilang ibigay, daming dahilan. Pagdating ng 2027 o 2028, hindi nyo na makukuha. Makukuha niya yung dadaan sa National Kuha. Isang katutak na truck ang nasa Kuha National. So, kailan mabubuklat yung papel mo? After 4 years o another 4 years. So, ako sa inyo, pumunta na kayo ng PGMC. Kung kinakailangan, magwala kayo dun eh. Huwag kayo nang umuwi, doon na kayo tumiray. Walang violation kayo. Unless manakit kayo. Yan ang mayroon kayong violation. Pero kung doon kayo matutulog, wala kayong violation. Kasi, sir, wala na akong pera. Wala na akong pamasahe. Dito na lang matulog. Eh, anong problema mo? In PGMC. So, ang mangyari, ang Provost Marshal ngayon na makikiusap sa PGMC, sagutin ka ng tama. Or, lalabas na si Brownie, si General Browner. Pero palabas na yun, wala na sa utak niya yan. The incoming CS na lang. Pero wala rin sa utak niya yan. Kasi problema ng bansa. So, ulitin ko. Now, dalawang pagpipilian nyo. Uli. Pupunta ka na PGMC, mamamasahe kayo, gagasusan kayo. Ano kaya kung doon na lang kayo dumiretso sa Anti-Retive Authority? Doon sa Anti-Retive Authority, lahat kayo pwede magreklamo because 2007 pa yung pera nyo, 2017. Ang Republic Act 11032 na batas, within 15 days lang dapat sinagot na kayo ng tama, pinaliwanagan na kayo ng tama. Hindi lang ginagawa yon. So diretso na kayo doon. Hindi pa kayo magastusan. Ang gastos nyo lang, load. At siyempre, maghanap ka ng marunong-nunong sumagot. Pag nagkaroon na kayo ng hearing, yung anak mo, imposible naman, wala tayong anak na profesional. Pag wala kayong anak na profesional, talaga kayo talagang problema kung wala kayong anak na profesional. Ha? Yung anak ninyo, mag-assist sa inyo. How to complain, i-research nyo lang, Anti-Retive Authority, complaint section, nandoon yung format, paano magreklamo. Within 3 days yun, magre-response ang Anti-Retive Authority sa iyo kung talang pumasok yung reklamo mo. Kung hindi, walang response ng Anti-Retive Authority, ibig sabihin hindi nakapasok yung reklamo mo. Now, after 3 days na nag-response sila, sasabihin sa iyo, antayin natin 20 days. After 20 days, mag-schedule na kayo ng hearing, online. Cellphone rin uli. So, clear tayo, ano? So, palagay ko, wala na siguro magtanong sa akin, huwag niyo ako i-text. Hindi ko kasi trabaho ito. Naawa lang ako sa inyo sa katangahan nyo. Doon sa mga paulit-ulit kong sinasabihan. Pero yung hindi pa alam, sorry. Kasi hindi nyo alam eh. Mayroon nga kanina, kausap ko sa Lupon eh. Sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Lupon sa barangay. Meron akong reklamo. I-retire sa 2009. Ako, master. Pero tanong ko, unang tanong ko pa lang, nag-isip siya. Ibig sabihin, hindi niya alam. Pero biruin nyo, ang daming pensioner na hindi alam nila na may matatanggap sila. Sino may pilyon nito? BGMC. Bakit? Nagpipensyon yung sundalo at every year nag-update. Bakit hindi nila isabay doon? Sa mga nagpipensyon. Titingnan nila ngayon, ganito, itong solusyon eh. PGMC, makinig kayo. Itong solusyon, halimbawa, pensioner, update. O, pasukan mo na. Natanggap. Tingnan mo ang record kung tanggap o hindi. Pag hindi, o ito, claim mo. Okay. Yung survivor. Tingnan mo kung natanggap niya yung ganito. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya marami silang dahilan. Maraming salamat, mga kaibigan. Okay, dagdag ko pa dito. Isang ko na lang.
sa veterans. Yung mga kwan nyo, yung mga ripan ninyo, magwala kayo doon. Biro mo, umabot 2 years, 3 years, ano yan? Ha? Ay, ibig sabihin, pag lumipas ng 1 taon yan, ang ripan ninyo, ibig sabihin, hinanapan nila pundo. Baka after 10 years, pundoan ka. Ganun yun. Pero dapat managot sila. Ganun rin. Okay, makinig rin kayo. Pag umabot ng 1 buwan na wala silang response sa ripan ninyo, doon na rin kayo tumakbo sa anti-retive authority. Bigyan natin trabaho ang anti-retive authority. At magpipidback kayo sa akin kung ano. Kasi marami na akong hearing sa anti-retive authority through online. So, tawagan niyo ako kung anong feedback nila. Kung niluloko lang kayo, hindi. Kasi minsan niluloko kayo ng authority, anti-retive authority. Kasi nga yung claim niyo sa claim nyo sa anti-retive authority, what I mean sa PGMC, dinala ko na yan sa anti-retive authority. Sabi nung commander na naging general, malibang kay Commodore Cases, sabi niya, I only following orders. What orders? Hindi niya nasagot ako. Anong orders? Ibig sabihin mo, yung illegal orders, sinusunod mo. Tanga. Hindi siya nakasagot doon. Anong order? Blanco siya, pati yung 2 abogado niya, hindi nakasagot. Oh. Ang kalaban ko noon, isang general, 2 colonel na abogado, tapos isang operation officer. Bali 4 ang kalaban ko noon sa hearing. Hindi ako abogado, pero alam ko kasi na tama ako, kaya hindi ko na kailangan ng abogado. Pero pag cross-examine, kailangan natin abogado kasi hindi natin alam taktika. Okay, maraming salamat. Lahat kayo, yung ripan nyo doon, pwede kayo magreklamo sa anti-retive authority para hindi na kayo mapagod, hindi kayo ma-stress, hindi na kayo mag-follow up para sila na mismong gumawa ng paraan na ibigay sa yung pera. Maraming salamat.